Xiaomi Redmi Note 10, nabagsak lamang, ayaw na mag-charge. Ito ang posibleng problema niyan. Kaya sa mga gusto mag-DIY, tara, panoorin mo po itong ating video. Hindi na po natin papakita yung assembly at disassembly kasi may video na po ako nito. Pakihanap na lang po sa video list ko kung paano magpalit ng baterya ng Xiaomi Redmi Note 10. Yun, after 3 days ng paghihintay ay nag-charge na po ulit itong ating cellphone. Dahil 3 araw din po yung ating hinintay ng pagdating ng ating pyesa na ikakabit dito sa ating ayaw mag-charge na cellphone. So ito, okay na po ulit siya at pwede na po natin siyang gamitin. Kaya sa mga katulad ko po na DIY dyan, tara po magtulungan po tayo kung paano po natin marirepair itong ating cellphone na ayaw mag-charge. At syempre, ang gagamitin po natin dito ay Logic. At ang problema nito ay yung kanyang charging system. At yung ating charging system is composed of 2 main parts. Unang-una po dyan ay itong ating charging board. At pangalaw po ay itong ating main flex. Kaya posible po isa dyan ang may problema. Madali na naman po tanggalin yung charging board ng ating cellphone. Basta tanggalin nyo lang po yung mga tornilyo na yan at matatanggal nyo lang po ito ng buo. At ayan po ang kanyang itsura. At sa main flex naman po, ito basta may pang-quit lang po kayong ganito. Kuwitin nyo lang po yan, kuwitin nyo lang po yan at matatanggal nyo po yan ng ganito. Dahil naka-snap on lang po yan. Ito po yung kanyang mga lock. Siyempre sa pagtutroubleshoot, lagi po tayo magsisimula kung saan po nanggagaling yung ating power supply na 5 volts which is dito po yan sa ating charger. Papasok po yan sa charging board at dito po lalabas yan bago siya pumasok ng ating main flex. Kaya para malaman po natin kung sira po itong ating charging board ay titest rin po natin. Tatanggalin po natin itong ating main flex which is hindi ko po magagawa yan dahil dito nga po tayo nagkaroon ng problema at malalaman nyo po yan mamaya. At sample na lang po natin to. Pag natanggal po natin to, pak, may kaasawa po yan na ganito din po yung kanyang itsura. Kukuha po kayo ng multimeter at ilalagay nyo po sa DC. Then, kunin nyo po yung kanyang terminal at dito nyo po siya sasaksak sa magkabilang dulo. At makakakuha dapat po kayo dyan ng 5 volts na reading. Kung wala, ayan, posibleng may problema na po kayo sa inyong charging board. At pwede nyo po itong palitan. May nabibili po niyan, mura lamang sa mga online store. So kung goods naman siya, may nakuha po kayo dito ng 5 volts, diretso na po kayo. Matitest na po natin dito yung ating main flex. Ikabit nyo ulit, tak. At dito naman po tayo magtetest sa dulo. So kabilaan po yan. Ganyan din po yung kanyang itsura. Naka DC po kayo. At dapat po may lumabas po dito na 5 volts din. Pag wala, syempre makaputol na po itong ating main flex at pwede na po tayong mamili ng bago at palitan po ito. Kung meron, tulad po na nangyari sa atin, yung connection lamang po ang may problema. Dahil kung makikita nyo po itong ating terminal connection ay flat na flat po yan. At dapat po ay 0-0 talaga yung kanyang clearance. Hindi po pwedeng may clearance. At dapat po ay lapat na lapat po to sa terminal ng ating charging board at dito sa ating motherboard. Dahil once na may clearance po yan, ay hindi po maglalapat yan at magkakaroon po tayo ng loose connection. Common po yan sa mga nababagsak ng cellphone dahil namimiss-align po itong kanyang flex at nawawalan po ng koneksyon. At sa mga na-repair na rin dahil natanggal kabit na po ito at hindi na po maganda yung pagkakalak ng ating mga koneksyon. So konting bump lang nito ay siguradong may problema na po tayo sa charging at hindi na po siya nagcha-charge. Para malaman mo naman kung nagkakaroon ka ng lost connection, tulad po na nangyari dito sa ating cellphone nung nabagsak siya, ay ipipress mo yung kanyang mga koneksyon. Habang nagcha-charge, pindutin mo to. Ayan, ipress mo siya. At pag naglapat na yung kanyang terminal, ayan, makikita mo, nagcha-charge yan. Ito rin, ayan. Pag yan nag-charge, ayan, ito na ang problema mo, yung mga connection niya. Naglo-lose connection, tulad po nito. Yung iba, may diskarte po rito sa mga repair shop, sinasapian po to. Pero tayo, hindi po natin alam yung ganyung diskarte. Baka po magkaroon pa ng pagsunog. Masunog po itong ating cellphone. Ang ginawa ko lang po ay namili po ako ng bagong flex. Ito po yung original flex niya na main flex nitong ating cellphone. At ito na po yung ating bago, which is nabili ko po sa online sa halagang 89 pesos. So ayan po yung tsura niya. Kaya pasensya na po kayo dahil ito po yung main reason ko kung bakit hindi ko po matanggal-tanggal yung bagong main flex nitong ating cellphone at hindi ko po sa inyo maituro na mabuti yung ating pagtutroubleshoot
dahil dito po kasi ako nagkaroon ng problema, yung connection po nitong ating main flex at itong ating charging board. Dahil once na tinanggal ko po ulit to, baka magkaroon po ulit tayo ng hindi magandang pagkaalapat niya. So back to zero na naman po yung ating sirang cellphone. So yan po yung reason natin mga pare ko, kaya pagpasensyahan nyo na po. Ngayon po, okay na po itong ating cellphone. Tignan po natin kung ilan na po yung kanyang charge. So okay na mga pare ko, 100% na po. At ibabalik ko na po sa dati at aassemblin ko na po ulit. Complete assembly na, pero teka, bago po natin sarado ay tingnan muna po natin kung mag-on. Ayun, nag-on po siya. Yun. Okay. Okay, at okay na po tong ating cellphone. At syempre, yung pinaka-importante, kung mag-charge po siya. Yun, kunat ng baterya natin. Kanina 100 to. Ngayon, 100 pa rin siya. So, very good. Pwede na po natin tong isarado. Siya nga pala mga pare ko, hindi ko na po pinakita kung paano ko po disassemble at assemble tong ating cellphone, which is Redmi Note 10 po to ay meron na po akong video nito. Tingnan nyo lang po kung paano po magpalit ng baterya ng mga Redmi Note 10 na cellphone. At yun, complete po yun. Nandun na po yung assembly at disassembly. Kaya sa may mga Xiaomi Redmi Note 10 dyan na ay mag-charge, yan po ang inyong gagawin kung gusto nyo po mag-DIY repair ng inyong cellphone.